106.7 Energy FM. Same pero iba. Mga pag-aaras natin, 5:34 na. Itong hulong tuloy. Huling oras na ng ating programang Anong Drama Mo? Yes, naku, ang drami na. Ang drami. Ang dami natin mga drama sa buhay, Jimbo. Totoo, partner. At nako, bago natin pala partner yung story time ng ating drama ngayong araw ng Thursday. Oh. May nagpapabati lang sa akin, partner. Batiin ko lang to si Kuya Ariel. Pinababati niya yung kanyang mga bossing dyan na sila Ma'am Cherry at birthday girl na si Ma'am Cherry. Yan, at higit sa lahat daw ang kanyang pinakamamahal na honey ma'am na si Vilma. Yan, salamat yan kay Kuya Ariel de Guzman. Maraming salamat kay Ariel. At si Liza ay may pinababati rin. Pabati daw si Tori Nicolas, kay Kuya Renor at kay Tito Carbungco. Ayan, pinababati niya rin ang kasama niya pamangkin na si Tori Nicolas. Ayan, maraming salamat. Ingat po sa biyahe mga nasa sasakyan to. Kamusta ang biyahe na yan? Natin yan, partner. Matraffic na, ha? Naku, true lalo, no? Ang daming traffic. Parang di na naubos. Di na naubos yung traffic. Sunod-sunod na kasi nga, nagbabalikan na galing probinsya yung mga pangga natin, partner. Kaya Truly. tuloy-tuloy na yan. Naku, syempre, bilang marami po tayong problema, makikisaw-saw kami sa mga problema at drama ninyo. Totoo. Dahil ngayong araw po ng Webes, naku, medyo matindi to, partner, ha? Itong drama na ating babasahin. I'm so Nakasama kasi natin excited. to. Nakasama natin? Hindi, binigay lang pala ito. Ba't nakasama? Anong nakasama? Parang di pa natin kilala. Kilala ba natin yan? Dahil ito na, ibibigay ko na, partner. Wait lang, hanapin ko lang. Natabunan tuloy. Ayan, yan. Kaya wait lang. Ayan na. Umanda na kayo Ayan dito. na Ito, ang ating story time, mga pangga, makinig kayo mabuti. Share nyo na to sa lahat sa mga pangga natin. Live tayo sa Energy FM 106.7. Ito, partner. Ito si Ate Girl. Merong boyfriend daw na almost 7 years na sila. At nagbabalak na silang magpakasal sa March. This coming March na pala. Okay. No? Pero habang papalapit na daw yung kasal nila, eto na, medyo nawawala na ng gana si Girl sa relasyon nila. Kaya naisip ni Girl na i-cancel yung kasal nila. Kasi baka hindi lang daw sila handa at nape-pressure daw si ate. So, ano ba ang masasabi nyo dito, Jim Shi? Teka, so ikakasal na dapat sila. 7 years na silang magjowa eh. Tapos magpapakasal na, pero biglang hindi na itutuloy dahil feeling ng girl na nape-pressure na lang itong silang dalawa. Oo, parang wala ng gana, nawawala ng gana si Girl. Alam mo, marami akong kilalang mga ganyan ang nangyari, no? Ano ginawa? Dahil nga super long engagement. Ewan ko, sabi ng mga matatanda, malas daw yung ganun. So, yung pag long engagement. So, ibig sabihin kapag nagplano ka, nag-propose. Dapat Tapos, ito, ang bilang nito mga 6 months lang, 1 year. 1 year. Pinakamahaba na siguro 1 year. Okay. Parang sinasabi nila, kapag lumagpas na ng 1 year, parang may chance or malaki yung chance na hindi siya matuloy. Siguro nakikita ko kasi, partner, imaginein mo Pero kasabihan lang yun sa akin on my opinion, partner. Kaya siguro, my opinion. My opinion. Yes, We have what a is it? special guest here from Okay, you explain it in English. From Korea. Korea. A Korean Anong friend. sa'yo? Di ba anong sa'yo? Yeah. Ayun. Sabi sige. niya, ayun, eto partner, sabi ng mga ibang kaibigan ko. Dahil nga tumagal yon, di ba, ang pinaka-max nga para sa kanila is 1 year. Matagal na yun, 6 months to 1 year. 1 year. Yes. Ngayon kapag tumagal na kasi, parang ang nangyayari, parang lumalabas na yung ugali ng tao. Nakikilala mo na. Parang yung parang nagsama na kayo. Parang nagpakasal na kayo. Parang naglalabasan na yung mga ugali na hindi mo pa nakikita nung kayo ay magjowa pa. Parang ganun. So tumagal. Oo. Kaya nawala ng gana. Oo. Kaya di ba parang dapat bago pa lang ikaw mag-propose, make sure na talagang planado. Oo. Hindi yung sinabi mo lang na, sige, nag-propose ka na, papakasal na tayo, pero wala pang eksaktong date. Yes. Pero ito, nagbigay, di ba almost 7 years sila, tapos sa March na parating na. Oo. So parang sa haba ng... Sobrang tagal. Oo, tagal. Ewan ko, no? Nawala agad ng Though, intindihin natin, sige, lagay natin yung posisyon natin sa kanila. Ano ba yung kinoconsider nila? Bakit pa pinatagal? 'Di ba? Kasi kung ang goal mo lang dito is to get married,
kailangan yun agad-agad. Oo. Or ang goal mo ba ay isang engrandeng kasal? Pwede rin kasing ganun. Dahil kasi nga pwede sila mag-ipon muna. Yes, pwede rin. Pwede mag-ipon, pinaghandaan talaga. Baka. Kaso ang mahirap neto, partner, baka mamaya nalilipat ang date. Wala naman siya sinabi. Basta sinabi lang March, di ba? Oo, nausog na nausog. Nausog. Yun ang ano doon. Yun ang medyo mahirap, no? Kaya hindi mo rin masisisi yung girl na mawalan ng gana. Baka Oo. puro pangako na sinabi na ito halimbawa, itong taong 2024 Papakasal sure na na to. tayo. Pero yung sinabi niya to unang-una ay 2021 pa. Oo. So ang tagal-tagal kahit papaano na rin. So parang siguro umaasa at kumbaga hinihintay yung pangako mo na yun pero hindi natutuloy. Kaya nawalan kayo ng gana. Kayo mga babae ka, partner, bilang ikaw, kung ilalagay mo yung sarili mo dun sa girl na to, Oo. Pinangakuan ako eh. ganun ang magiging reaction mo? Ako sa akin mas maigi na wag ka na lang magbitaw ng certain date, Okay. 'di ba? Para at least hindi ako umaasa. Mhm. Kasi yun yung mahirap eh. Lalo na kung kunwari masyado kang excited, pinagkalat mo na sa lahat na Yun, ikakasal isa pa. na kayo. Yun pa, O kunwari pinangako sa akin ng na mapapangasawa ko na ikakasal tayo ng December. Syempre ako, babae ako, excited ako eh. Magaling kang kumbaga mag-ready kasi alam ko na kagad doon ang gagawin mo, partner. Maghanap ka ng nino at nina. Yes, suppliers. Yung tawag nito, yung catering. Correct. Lahat na yung mga friends ko, syempre, uy, kakasal na kami sa ganito. Syempre, ganun na yung kasunod ng engagement di ba? So, mas maganda siguro kapag ganitong pagpaplano, wala ka na lang mumunang sasabihan. May kasabihan din sila na baka ma-jinx eh. Pwede. Diba? Mas maganda kayong dalawa lang muna. Kasi, Yes. paano kaya pag no? Alimbawa, kung public figure yun, pinagkalat na. Di ba? Mahirap. So, yun din ang mahirap din, no? Kaya dapat lang talaga, ang pinaka-the best dito, yung kayong dalawa lang muna nakaalam. Kasi, isa rin siguro sa magiging dahilan kung bakit nawala ng gana yung girl. Kasi nagsabi na siya sa mga naka-ready na ng ninong at ninang. Correct. Catering services. Ilang beses sound na system. Oo, napapahiya. Totoo. Kaya feeling ko, mas maigi, tsaka mo na lang sabihin kapag talagang bayad na sa lahat. Ready na. Ready na talaga. Diba? Kasi alam mo, ang mahirap niyan kapag kunwari dumating sa point na nawala na ng gana. Kapag pinagkalat mo na, mahahati pa yung isip mo na mapapahiya ako kapag inurong ko to. Di ba? Kumbaga parang naging na-pressure ka pa. Nakikilitan ka pa tuloy. Na ang pangit tignan at ang pangit sa inyong dalawa. So kung ako sa'yo, si ate girl, di ba, na may pakiramdam na siya na ayaw niya na ituloy at nape-pressure na lang. Para sa akin tapangan mo yung loob mo. Huwag mong ituloy yan. Hindi kasi kung meron ka ng doubt, wala na eh. di ba sabi nila, when in doubt, don't. Yun na nga yung Kasi mangyayari para dyan. magdalawang isip ka, ibig sabihin, hindi na 100% yung nararamdaman mo. Totoo. Tsaka baka rin mamaya, hindi naman natin alam yung buong kwento, baka si Boy ay hindi pa sawa sa pagkabinata. Maaari din. Diba? Hindi pa natin masasabi kasi wala namang binanggit si ate. Baka isa rin yun sa nawalan siya ng gana, parang happy-go-lucky pa rin. Oo. Yung pinangako, nawalan na ng silbi, hindi na natupad dahil nga naging busy sa mga gimmick, Yes. sa lahat-lahat. So, kay ate pa rin desisyon, no? Nasa mga babae pa rin, no? Totoo. Tsaka yan commitment yan Oo. Yun lang ang pinaka-ekis lang dito. Nakikita ko lang problema, Jim May pinangako kasing date. Nausog na nausog. Doon lang ekis. So, Pero wala namang masama kung matagal yung preparation. Basta tuto pa rin. correct. Kung sa akin naman, kung tatanungin mo, kung ako si girl, hindi na. Huwag na, Cancel ko na, Para oo. sa akin, Kasi aasa ka lang eh. Kasi kung talagang sureball na yan at talagang gustong-gusto ng lalaki, dapat yan, agad-agad. unang-una pa lang, gumawa na ng paraan yan. At Oo. siya pa yung namimilit. O siya pa yung nagsasabi na, Excited oo, yan. excited siya. Kasi wala naman daw naging wala naman sinabi na excited na rin yung lalaki. Nawalan na nga ng gana yung babae dahil naghihintay na this coming March na ang kasal nila, wala pa rin. Totoo. At saka huwag kayong mahihiya sa mga ikakasal din para sa inyong kaalaman. Wala namang masama kung ika-cancel ninyo. Kasi minsan para lang para lang di tayo mapahiya, ituloy na natin. Hindi naman Hindi kasi, ganun yun. hindi naman porket partner na kinancel hiwalay na sila. Correct. Kinancel lang yung kasal pero magkarelasyon pa rin kayo Oo, ate oo. Yun yung pinopoint out namin, hindi sinasabi na i-cancel mo na mag-break na kayo, hindi gano'n Kailangan buo yung loob ninyong dalawa. yun talagang eto na ready na lahat, planchado na ika nga. Ayun Walang problema. may nagsabi,
parang mababaw po ang dahilan na napipilitan na magpakasal. May ibang dahilan pa po O, yun yan. nga, hindi Except naman natin sa yung money. buong kwento. Actually, hindi natin yung alam. buong kwento. Kasi para maramdaman mo, di ba, na... At mawalan ng gana yung girl kagad. Oo. Sa bagay, may point. Maaaring hindi lang basta pera. Pwede. Maaaring baka may ibang in-explore. Hindi na lang niya siguro sinabi nga at baka humaba pa yung kwento. Oo. Pero pwede. May tanong dito, ano ang mas mabigat? Canceled yung kasal o wala talagang plano yung kasal? O magpakasal? Mas mabigat yung cancel. Oo. Kasi kung yung walang plano magpakasal, tanggap mo Oo, kasi kumbaga walang plano magpakasal. Magkarelasyon pa rin naman kayo, pero yung planado na at kinancel, yun na masakit. Correct. Kasi nagsabi ka. Nagsabi ka. Nangako. Yun. May date. Diba? Yun. Yun ang pinakamasakit. Diba? Like mo pang na triple kill nun. Oh, eto pa, sabi hindi lang bride ang ma-disappoint doon. Pati yung family and friends, dapat talaga na i-sure ang date. Tama. Totoo. At saka number one dito partner, nakakaya rin sa magulang nyo, both sides. Na-expect na sila na, akala mo ikakasal na kayo. Di ba hindi pa kayo mga nun? Kumbaga pa mahabag na ba yan? Alam ng mother ko, tuloy na pala yung bala. Correct. Diba? Anong idadahilan mo pati? Puro adjust ng date. Tsaka, di ba sinabi nakailang move na? So imagine, paano mo sasabihin sa magulang mo na, may move uli? Kasi ganito. Ang hirap kasi magdahilan Posible naman na wala pang budget ma. Di ba ang tagal niyo na magkasama at pinaplano niyo yan? Sasabihin niyo wala pang iniipon. Mahirap gumawa ng reason sa magulang. Sasabihin mo yung totoo dyan Tsaka mahirap idahilan yung walang ipon. Oo. Kasi pwede ka naman papirma Tsaka mapapahiya ka. Ano ba yan? Papakasal ka tapos wala pa lang ipon. Di ba? Magkano lang papirma sa munisipyo kung talagang gusto niya magpakasal? Ayun, yun na lang siguro. Diyos niyo, kahit 10,000 pwede ka magpakasal, 5,000. Sa West na lang kayo. Di ba para kung matuloy lang. Di ba para lang kung halimbawa. Kung talagang gusto kang pakasalan. Kung talagang gusto kang pakasalan, tama. Pero kung ayaw kang pakasalan, madaming rason. Maraming dahilan. Yun Kung talagang gusto, may paraan. Ang dali-dali magpapirma, magpakain ka sa fast food. Tama. Bumili ka ng ihaw, magluto kayo sa bahay, tapos. Tsaka hindi naman requirement na partner na kumuha ka ng ninong napakarami. Kung halimbawa, kayo lang muna, sa West muna kayo, and then pag nakaipon kayo ng marami, tsaka na kayo magpakasal sa simbahan mismo at doon kayo mag-invite ng marami. Yes. Ganun na kasimple yun. Uso na nga ngayon, Jimbo, yung kayo lang dalawa nakakaalam. May ganun, Matuloy lang, di ba? Kung tas talagang tsaka mahal nila niyo yung isa't isa. i-upload sa Facebook na, kasal na pala kayo, Tapos. Ay, nako. Yan ang hirap Kaya ate, sana, maayos niyan, Maayos. Totoo. Pagplanuhin Ay, sa yan. 2024, ayaw po natin ng forced relationships, forced love. Tsaka Diba? when it comes to financial, kapag alam mo naman talagang walang-wala, matutuloy pa rin naman yan Kayo na munang family, both sides, no? Yes. Ayun dineclare kasi na-jinx tuloy. Ayun nga. Yun nga. May kasabihan niya, sabi ng Diba? mga matatanda. Parang sa negosyo. Bago mo, Pinaplano mo pa lang, sinabi mo na yes, wag mo munang sabihin hanggat wala pa sa kamay mo. Totoo. Ay nako, sana ate balitaan mo kami, balikan mo kami Correct. At good luck Ay. po. Sana Oo. maayos at si kuya ay makapag-isip-isip na rin. At rin naman, maayos naman yun kung mag-uusap kayo ng maayos, di ba? Maayos. Maging open ka sa Open partner kayo mo sa sa isa't isa. nararamdaman mo, Tama. di ba? Kaya mo yan, B. Ayan. Papel. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan mo lang magdesisyon at maging responsable sa pangakong binitawan mo. Sa mga pangako na dapat na hindi napapako, tandaan niyo. Alright. Ay, lungkot. Nalungkot. Kaya naman, para hindi kayo malungkot, 2024 na partner, no? bawi kayo sa 2025. Pero mo ilang kembot na lang partner, magmo-march na. Akala ko magpapasko na. Pwede. Sana maayos na. Sana yung talagang sureball na yan na eto na talaga. Deserve This is mo it. ang happiness, ang Tama. genuine love and happiness. Correct. Okay, at dahil dyan, kami po yung exit na mga pangga at panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan. Pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Partner, may babati lang pala ako. Nakalimutan ko na naman. Batiin ko lang yung ating kaibigan na nagpabati kahapon pero nakatutok pa rin sila ngayon. Ito yung mga Grab Road Club Philippines. Yan, sila Press John, Press Bong, si Vice Buster, si Papa Jericho, Papa Ochik, si Terry Hey. Mitch,
and to all the members from Kagawad. Thank you so much, DJ and Sheena. Salamat sa inyo. Hello po. At hello kina Brigel Flores and sino pa to? Si Yoli Ruiz Lip Alcantara from Vienna, Austria. Hello. Ann Velasco, hello. Si John Paul pala, partner nakatutok, at si Jeff Oliveros. Kaya maraming salamat sa inyo. Ronnie Guanlao, hello po. Hello po. Salamat sa mga nag-comment po at sa mga nakinig po sa ating timbahay. Kung saan man kayo nakikinig ngayon, maraming salamat mga pangga. Bukas ulit. Yan. Yes, bukas ulit magkarinigan tayo mga pangga. Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya wala maglilipat. Nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo.